Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang lingkod na si Winona Abadinyon as a servant of God ay muling bumabalik para maghayag ng Word of God dito sa aking YouTube channel na Winona's Wonderful Life. You know, brother and sister, the life is so wonderful. The life is so amazing. So, every moment in our life, we need the Word of God. We need the protection of God. And we need the embrace of God. At muli nagpapasalamat ako dahil muli bumabalik ako para maghayag ng isang Bible verse na pwede natin itong ipamuhay at pwede natin itong isapuso. At ito ay mararanasan ng lahat ng nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito, ang verse nito ay pakatatandaan nyo. Luke 10:19. Tunay na ang Word of God ay binigyan tayo ng authority sa lahat ng bagay. Kung tayo ay magulang, meron tayong authority na pamahalaan ng ating mga anak. At kung tayo naman ay boss ng isang company, tayo ay binigyan ng authority ng Panginoong Hesus na mamahala sa maraming tauhan na ating pamamahalaan. At sa maliit at sa malaking bagay ay meron tayong authority na ipinagkatiwala ng ating Panginoong Hesus. Yan po ba? At bago tayo mag-umpisa, naanyayahan ko po kayong manalangin. Samahan niyo po ako sa aking munting panalangin. Hallelujah, Lord. We glorify your name, O God. We worship your name, O Lord Jesus. Sa hapong to ay dumutulog ang iyong lingkod at patuloy, Lord, pagpasal mo ng Imanang Espiritu Santo at patuloy na ikaw ang manahan sa aking puso. Sa aking iahayag ng iyong salita na ibinigay sa akin ay patuloy itong tumaba at patuloy itong ma-meditate ng aking mga mahal sa buhay, mga brother and sister na nakikinig sa YouTube channel na to o mga nakapakinig ng mga pastor, pastora na mga itinuro tungkol sa Lucas o God. At muli, salamat Lord sa Luke 10:19 na aking ibabahagi ngayon na patuloy kong dinudulog sa iyo, Lord, na bigyan mo ito ng threefold anointing na nagmumulan sa iyo. Na patuloy nilang maunawaan na ang authority na ipinagkatiwala mo sa aming mga kamay ay aming patuloy panghawakan at patuloy namin itong hakbangan upang ito, Lord, ay magampanan namin ayon sa iyong kalooban, O God. At muli, patuloy mo basbasan ng Imanang Espiritu Santo ang iyong salita. Thank you, Lord, in His name. Amen. Hallelujah. Pagpalagpakan po ang natin ang ating Panginoon. Ako po ay nagagalak dahil napakasaya ko dahil muli makakapagbahagi ako ng salita ng Diyos na talagang kailangan natin ngayon sa panahon ng COVID-19. Wala tayong ibang authority ang hahawakan kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. Authority na ibinigay ni Lord sa akin at sa iyo ay laging nariyan. Just hold the authority of God na ibinigay sa akin. Okay? Basahin natin sa Luke 10:19. If you have a Bible in your house, please read. If you will not the Bible, just listen to this message. Okay? Actually, ang Bible ko ay nasa pa-download nito sa cellphone. At kung you have a cellphone, mga kids nyo or your family ay may mga cellphone, ay pwede nyo i-download ang Bible. Dahil sabi nga ni Lord, kung wala kang Bible sa iyong bahay, benta mo ang iyong bahay. Dahil bakit sinabi ng Diyos yun sa kanyang salita? Dahil napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ay ating buhay espiritual na siyang makapagpapalapit palalo sa ating Panginoong Hesus na magkakaroon tayo ng relasyon na hindi masisira ng kaaway o nandiyan. Amen? Kaya ang Bible ay napakahalaga at kung ayaw nyo naman na may hawak na Bible na libro o na binibigtin, just download the
your cell phone. Ang Bible ay napakalaga. Download nyo lang po sa cellphone, mas madali siyang basahin dahil pwede siyang ilaki. Pwede siyang, kita nyo, pwede siyang ilaki, lagyan ng green o kung anong verse yung babasahin mo, ano lang, tab, at makukulik natin. Luke 10:19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. That's good. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Actually, may kanta yan eh. Kung pahintulutan nyo ako, pwede kong kantahin ngayon yan. Okay, kantahin natin. I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Nothing will harm you. Nothing. Actually, hindi naman ako singer. Pero I love sing and I love praise and worship to God. Kumakanta ako ngayon. Sarili ko lang. And then God and me. Alam mo, kahit hindi maganda ang ating boses, if you praise and worship to God, mararamdaman natin na tinanggap ng Diyos yung ating inawit sa Kanya. Kahit di kagandahan ang boses ko, just praise and worship to God. Bahala na ang Diyos. Dahil nga, paggaling sa puso mo ang yung inaawit, the anointing will go. Okay? Naiyak na ako kasi I have experienced a lot about praise and worship. At talaga namang daman kung bumababa ang Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ng Diyos kapag ako'y umaawit na, pagamat hindi maganda ang tono, pero alam ko at daman ko na ang Diyos ay gustong-gusto inaawitan siya ng kanyang mga anak. Amen po ba? Ikaw at ako ay gusto-gusto ng Diyos na maawit sa Kanya. Kahit sintinado ka o kahit tumutula ka, just praise and worship to God. Amen. Kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, yung old at mga hawakan natin, yung sinabi niya sa Luke 10:19. At gaya nga na in-example ko, kapag ikaw ay merong isang malaking company na pinangahawakan, may authority ka na mag-utos sa mga tauhan mo. Amen po ba? At kung ikaw naman ay sundalo, mataas ang katungkulan mo, pwede kang mag-command, pwede kang mag-utos sapagkat binigyan ka ng authority ng government. Amen? Lahat ng bagay ay binigay ng Diyos sa ating mga kamay. Minsan, ang ating kamay ay hindi natin ginagamit. Saan? Sa pagtaas sa Kanya, sa pagpuri sa Kanya. Ang pagtaas ng kamay, ng dalawang kamay, ay isinusuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Sinusuko mo na wala kang magagawa kung wala ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? At kung tayo minsan bilang Kristiyano o bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, minsan tayo nadadapa at minsan hindi tayo katayo. Bakit? Nakakalimutan natin na tayo may authority na tapakan ang gawa ng demonyo. Ang gawa ng demonyo ay magbigay ng kahirapan, magbigay ng pasakit, magbigay ng takot sa ating mga puso. Pero ano sabi ng Diyos? Tumayo ka. You have authority to trample snake and scorpion. Hindi
scorpion o snake literal ang sinasabi ng Panginoon niya. Kundi ang kalaban natin ay demonyo. Mga spirit of devil na kailangan natin tapakan sapagkat siya ay gumagamit ng tao, gumagamit siya ng mga ikadadapa ng mga Kristiyanong tumatalo. Kaya sabi niya, embrace my promise. I-embrace lang natin yung lahat ng pangako ng ating Panginoon Jesus. Sometimes, being a Christian, kahit leaders ka na, kahit pastor ka na, kahit bishop ka na, kahit pinakamataas ka na, nakadarama ka ng pagkakina. Bakit? It's a normal. It's a normal. Dahil tao lang tayo. Tao lang tayo nagkaramdam ng mga bagay na kumisa hindi natin makayang naman yun. Maraming mga lingkod ng Diyos na nalaladapa. Maraming tao na kailangan itayo ng ating Panginoon Jesus at sa ating pagtayo, brother and sister. Panghawakan natin ang authority na nasa iyo ng kamay, sa ating puso. Hindi nakakalimutan Diyos sa kanyang pangako. Kaya nga niya yan sinabi sa Luke 10:19, I have given you authority. So, panghawakan natin to at akapin natin ang authority na ibinigay ng ating Panginoon. Ako bilang may kapatid na hinahawakan, may mga tauhan din na may hinahawakan. Bilang boss, nag-uutos tayo. At bilang boss, tinuturuan natin yung mga mabababang tao na nasa ating kamay. Chini-cheer up natin sila. Bakit? Dahil balang araw sila rin ay magiging boss. Aaminin ko sa inyo, ako ay dating tauhan at dating ordinaryong tao na. Isang ahente sa palengke na nagbubuki. Pero unexpected way na ako ay bibiyayaan ng Diyos na isang ipagkakatiwanan sa aking mga tao na aking hawakan. At isang pribilehyo na lahat tayo ay mayroong kapangyarihan na hindi natin, kung sa tingin mo ngayon ikaw ay maliit, ikaw ay matauhan pala o mababa, huwag kang manatiling mababa. Bakit? Itatayo ka ng Diyos. Darating ang panahon, meron kang hahawakan, meron kang taong gagabayan na itatayo. Amen. Being as pastor wife, pastor ang aking asawa, I'm so happy dahil tinawag siya bilang pastor at maglilingkod sa taong panahon na alam ko na maraming kaluluwa na aalagaan at aakapin namin balang araw sa tamang panahon. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga buhay, brother and sister. Hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos sa lahat ng bagay. Hayaan mo ang Diyos ang manguna sa buhay mo at buhay ko. Hayaan mo siya ang gumabay sa iyo sa buhay mo at buhay ko. At kapag siya ang nanguna at gumabay, sinasabi ko sa iyo, brother and sister, yung authority na napakalaking ipinagkatiwala niya sa iyo, kayang-kaya mo gampanan ang pagiging boss mo sa iyong hahawakan ng kamay. Amen po ba? Ang lahat ng bagay ay hayag. Ang lahat ng bagay ay hindi maitatago natin sa Panginoon Jesus. Ako ay maraming bayaw na pastor at meron akong bishop pastor
At meron akong pastora na kapatid. At talaga namang isang pribilehiyo yun na buong pamilya ay naglilingkod sa Kanya. Amen. At isa rin ko na kagaya na sinabi ni Diyos, as for me and my house, we will serve God. Yes, we will serve God. At darating yan. Bagamat hindi pa ako nakakapag-serve ng 100% to God, to mag-alaga ng tupa, o magkaroon ng mga hahawakang tao. Pero isa lang ang aking inaasahan. Darating yan sila. Hinuhubog lang tayo ng Panginoon Jesus kung paano ito sisimula. Pero sa ngayon, sa YouTube channel ako naghahayag ng salita ng Diyos. Bakit? All over the world, kailangan magsalita ng Diyos. Hindi sa basang Pilipinas. Hindi sa lahat ng mundo. We need the word of God. We need the miracle of God. We need the healing of God. Lalo na ngayon, COVID-19. Ikaw at ako ay nangangailangan sa Panginoon Jesus. Salamat. Ikaw at ako binigyan ng authority ng ating Panginoon Jesus para hindi matakot, para makatayo, at para makatayo para sa ibang tao, magmahal sa ibang tao, bumabay sa ibang tao. Bakit? Diniserve mo siya. Love one another. Love all the people. Eka nga ihayag natin ang salita ng Diyos. Bahala na yung tao nakikinig kung ito'y pakikinggan niya o hindi. Bahala na yung tao kung ito ay nanamnamin niya at isa sa puso at sa tamang panahon ay declare. Ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay hihimuin ang Panginoon Jesus. Hihimuin siya sa panaginip o sa anumang kaparaanan dahil ang Diyos, God is really amazing. Wow! Walang ibang amazing kundi ang Panginoon Jesus namin. Hallelujah. At kung ikaw man ay may sakit, karamdaman, lalo na ngayon, maraming namamatay. Dahil sa COVID-19, maraming namamatay. Maraming nawawalan ng pag-asa. Halos ang iba ay lumaybay na. Pero brother and sister, life is so short. Lagi natin sinasabi yan. Mabuhay ka man ng 120 years, 150 years, mamamatay at mamamatay tayo. Pero ang paghanggaan natin ay ang eternal life. Ang kabilang buhay ay panghabang panahon. Ang kabilang buhay na kasama natin ang Panginoong Jesus sa langit. Yun ang ating paghanggaan. Kung nakikita niyo ako na nag-TikTok o nag-Facebook o nag-YouTube, sumasayaw, nagdramang panganta, is a part of life na natin bilang mga tao. Pero huwag natin kalimutan ang salita ng Diyos sapagkat ito ang pinakahalaga. Amen. Abutin natin yung mga tao naghihina. Mga tao na akala nila wala na silang pag-asa. Mga tao na mangmang sa salita ng Diyos sapagkat hindi nakakapagbasa sa salita ng Diyos. Gabayan natin sila. Hallelujah.
salamat. Lagi niyo tandaan ang Luke 10:19. Yung authority na yan, nasa iyo yan, kapatid. Nasa iyo yan. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang authority na yan. Panghawakan ng natin. Hallelujah. Tayo manalangin. Kung kayo ay merong sakit, karamdaman sa mga oras na to, kayo nakinig sa Winona's Wonderful Life na mensahe sa Luke 10:19. Panghawakan natin ang kapangyarihan, ang authority na binigay ng ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Kung ikaw man ay mayroong pagsubok na hindi mo makaya, mga sakit, karamdaman na hindi mo makaya na akala mo wala ng kagalingan, kapatid, kung nakikinig ka ngayon, at kung meron kang langis sa iyong bahay, o baby oil man yan, mantika man yan, itaas mo yan sa Panginoong Jesus. Ipaanoid mo ang oil na yan at manalangin ka ng taos puso sa iyong puso. Umiyak ka man, sasaluhin ng Diyos sa isang mangkok ang iyong mga luha. Precious yan sa harapan ng Panginoong Jesus. Kung ikaw mismo ay sumusuko at sinasabi mo hindi mo kaya. Bago tayo manalangin ng healing, at kung meron kayong langis ngayong araw na to, ngayong panahon na to, nakinig ka, at kung may baby oil ka, please hawakan mo. Itataas natin yan. Pero bago mo itaas ang langis na yan para sa iyong kagalingan, sumabay ka sa aking panalangin. Kailangan tanggapin mo ang Panginoong Jesus na tagapagligtas ng iyong buhay, na siya ang Diyos sa iyong buhay, na siya ang Diyos na maghahari sa iyong buhay. Sapagkat bago siya magpagaling ay kailangan nasa puso mo ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Sumabay ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Minana ko kay Eva at Adan ang aking kasalanan. Humihingi ako ng tawad. Linisin mo ang aking puso. Makapadalin mo. At hayaan mo, Panginoong Jesus, na tanggapin kita, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. At ikaw ang maghari, ikaw ang manahan sa aking puso. Turuan mo ako sumunod sa iyong nais. At panghawakan ko ang authority ipagkakaloob mo sa akin. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay. Manahan ka ngayon at magpakailanman habang ako'y nabubuhay. Hallelujah. Ngayon, kung ikaw ay sumunod sa panalangin na yan, tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, tandaan mo ang araw na ikaw ay nanalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon sapagkat you are a born Christian na pinanganak ka sa araw na ito sapagkat tinanggap mo ang Panginoong Jesus. At hawakan mo ang iyong langis kung ikaw may karamdaman, anumang parte ng iyong katawan, ang iyong may sakit, dapian mo ng iyong langis. Taas natin ang iyong langis. Panginoong Jesus, tinataas ko ang langis na to upang magsilbi, Lord, na i-anoint mo ito na anumang pahirap na langis nito, Lord, ikaw ang mamumunang at magbibigay ng anointing, ng authority, Lord, ng kagalingan ng ka. Patuloy, Lord, nananampalataya kami, Lord, na sinabi mo yung Lord sa iyong salita. Anuman ang aming patungan ng aming kanang kamay, ito ay kakalimutan ka. Kung paano ikaw ay makapangyarihan noon, mapahanggang ngayon, ay patuloy, Lord, naming mararanasan ito, Panginoon, sapagkat kasama namin ang iyong banal na Espiritu Santo. O hallelujah, sikaralaghi, aralan, sandaralaghi, yukurunu, yurunu, sundaralaghi, aralan, oh, thank you, Lord.
Hallelujah. Lord, ako naman po ang mananalangin sa mga may sakit. Lord, anumang patungan ng kanilang kamay, anumang langisan ng kanilang kamay, Lord, nananampalataya ako, Lord. Ikaw ang Diyos noon at magpahanggang ngayon. Ang Banal na Espiritu Santo, Lord, ay kumikilos at patuloy na nagbigay ng authority sa amin upang tapakan anumang gawa ng demonyo, ang sakit at karamdaman ay tinatuloy ko sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo yan, kung anumang karamdaman yan, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sakit ay mawawala sapagkat ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. In Jesus' name. At anumang bighati o anumang nararamdaman na nakahirapan sa panahon ng COVID-19 ay patuloy, Lord, bigyan mo ng kagaanan ng puso, kagaanan, Lord, ng kanilang nararamdaman sa mga panahon na ito, Panginoon. At kung sino man ang may cancer, at anumang sakit yan, Lord, ay patuloy naming itinataas, Lord, sa iyong paanan na pagagalingin mo ang mga kahilingan ng mga nakinig dito sa channel na to. Ang lahat na sumabay sa panalangin, Panginoon, patuloy mong basbasa ng iyong banal na Espiritu Santo. O sikaralakia ralasan maralakia ralasanda. Oh, thank you, Lord Jesus. Tapat ka sa iyong pangako. Tapat ka sa iyong sinabi, Panginoon. Hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Patuloy ang iyong presensya na mararanasan ng iyong mga anak, O God. At patuloy naming mararanasan kung gaano kakabuti sa aming mga buhay, O God. Tapat ka, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga anak. At sa mga anak mo nung tumanggap sa iyo, Panginoon, selyuhan mo ng iyong banal na dugo ang lahat ng tumanggap sa iyo, Panginoon, upang hindi ito manakaw ng kaaway, O God. O sikaralakia ralasa. Hallelujah. Awitin natin yung katapatan. Ang Diyos ay tapat sa buhay mo po. Tapat siya, brother and sister. Awitin natin yung katapatan. Awitin natin yung katapatan mo, O Diyos. Tunay na ang Diyos ay tapat sa buhay mo at buhay ko. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Purit pagsamay iaalay. Bukas noon, ngayon, matagkailanman, hatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awit kita at pupurihin ang Panginoon ay buti mo sa amin. Yes, mabuti ka sa amin. Mabuti ang Panginoon sa iyo, brother and sister. Ako ay naiiyak kapag nagpe-praise and worship kay Lord, lalo na pilit namin namin. Dahil daman-daman ko kung gaano kabuti ang Panginoong Isus sa buhay natin.
Bagamat kung minsan ang tao, akala nila nakalimutan sila ng Diyos. Pero brother and sister, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Lagi siya nag-iintay sa iyo. Lagi niyang iniintay ang awit mo para sa Kanya. Lagi niyang iniintay ang panalangin mo sa Kanya. Kaya manatili kang matatag, manatiling panghawakan mo ang authority na ibinigay sa iyo sa iyong buhay at sa buhay mo. Amen. Malapakan natin. Again, thank you muli sa ganito na nakapaghayag ako ng isang mensahe na nagmula sa ating Panginoong Yesus ay ang Luke 10:19. Pwede nyo i-meditate yan na araw-araw at patuloy yung hawakan ng authority na ipinagkatiwala niya sa iyo, brother and sister. We love you all. Thank you. Hanggang sa muli sa next topic natin. Bye-bye.